Mabilis na tumakbo palayo ng terrace si Brent. Masamang tingin naman ang iniwan ni Casey kay Elena bago sumunod sa binata. Nanginginig na napasandal si Elena sa pasimano. Mabilis na dumaloy ang mga luha niya. Mabilis at sunod-sunod ang ginawa niyang paghinga. She would never forget the terror and pain she saw in Brent's eyes. She knew she had gone too far this time. Sa kagustuhan niyang sakta ng binata, pati pagkatao nito ay natapakan na rin niya. And what was the reason? Because he chose Casey over her. Dalang kapatid niya ang pinili nitong mahalin. Hindi na talaga niya kilala ang kanyang sarili. Nagkamali yata si Naikwada nang sabihin nito, may mabuti siyang puso. Sinaktan niya ang lalaking mahal niya. And that was a lot to bear. Naabutan ni Casey si Brent sa likod ng bahay. Galit na pinagsusuntok nito ang puno manggang naroon. Hindi pa ito nagkasya roon. Pinagsisipapan nito ang naturang puno. Tipong doon ito ibinubuhos ang lahat ng galit na nasa kanyang dibdib. Brent, lumuluhan niyang sabi, "Tama na yan, please." Patuloy pa rin ito sa ginagawa. Walang anumang salitang lumalabas sa bibig nito, pero alam niya kung gaano ito nasasaktan. Niyakap na niya ito na makita. Hilam na ang mga luha nito sa luha. Hindi siya bumitaw rito hanggat hindi ito humahinahon. She silently cursed Elena for doing this to Brent. Brent didn't deserve this. Walang karapatan ng kanyang kapatid. Nasaktan ng binata ng ganoon na lamang. Hindi ko alam kung bakit. Hinayaan ko pa ang sarili kong umasa na mapapansin din ako ni Elena. Natatanggapin din niya ako bilang kaibigan. And worse, umaasa ako maaaring higit pa roon ang mangyari. I was so stupid. Puno ng pait at tura nito. Pareho na silang nakaupo sa lupa. Medyo kalmado na ito. Brent, Elena is still young kaya wag mo na siyang pagtakpan pa, Casey. Mabuti ngayon na habang maaga pa lang inalaman ko na kung gaano kaliit ang tingin niya sa akin, kung gaano kababa. Pinapangiliran na naman ang luha at halata niya ng pagpipigil nito na huwag bumagsak ang mga iyon. All the while, ganoon pala ang tingin niya sa akin. Paara lamang ng dati ninyo, sampid, anak lang ng katulong. Wala naman sanang masama doon dahil totoo naman ang lahat ng iyon. What made it painful was that she uttered those words with so much disgust na para ba wala na akong pagkakataon pang makaangat mula sa kinalalagyan ko, na kung hindi dahil sa tulong ng dati mo ay wala na mangyayari sa buhay ko, namin ng nanay ko. I couldn't believe she said those words. I couldn't. Kitang-kita niya ang labis sa paghihirap sa mukha nito. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na talaga may pagkamudi lang si Elena, nadala lang marahil ang mapusok niyang isip ang lahat ng kanyang nasabi. She couldn't possibly mean those words. Pilit niyang pagkatanggol sa kapatid. Siya man ay galit sa ginawa ni Elena, pero hindi niya maipaliwanag ang malakas sa bulong ng isang bahagi ng kanyang puso na may dahilan ito kung bakit ito nasabi ang mga masasakit na salitang iyon kay Brent. She couldn't be wrong. She saw pure regret in her sister's eyes. It seemed like Elena regretted those words right after they came out of her mouth. Kita niya ang pagsisisi sa mukha nito. Hindi nga lamang niya yun masabi kay Brent, dahil tiyak naman, hindi ito maniniwala sa kanya. Mababa ang tingin sa akin ni Elena. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at pinaniwala ko ang sarili ko na hindi siya matapobre, na hindi siya mapagmataas. Wala akong karapatang hangarin ng isang tulad niya. Hindi ko kailangan ng isang babaeng walang pagpapahalaga sa kapwa na mapanghusga. But you love her still. Mahina niyang sabi rito. Noon tuloy ang pumatak ang butil ng luha sa kaliwang mata nito. Pero agad din itong pinalis iyon. Tumiim ang mga bagang. Yes, pero wala nang silbi iyon. Hindi na mahalaga kung ano pa ang nararamdaman ko. Hindi ako tanga para ipagpatuloy pa ito. Ngayon pa lang, ay tuturuan ko ng puso kong kalimutan si Elena. Puno ng determinasyon niyang sabi,
Di ko hayaang maging sandata pa niya ang pagmamahal ko para saktan niya akong muli at muling hamakin. Uutusan ko ang puso ko, kamihian si Elena. Brent, may takot sa tinig na sabi niya, Casey, kung hindi ko iyon gagawin, kayang-kaya lang akong paikutin ng kapatid mo. Magagawa niya akong saktan kahit kailan niya gusto. At iyon, ang hindi ko mapapayagan na mangyari pang muli. Brent, alam ko, pinagsisisihan na ni Elena ang may papakiusap sana ako sa iyo, Casey. Putol nito sa kanyang sinasabi. Anything, tugon niya. Kung pwede sana, ay ayoko nang pag-usapan pa si Elena. Huwag mo na muna siyang babanggitin. Pero Brent, please, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon. O okay, salamat Casey. Pinilit ni Brent na iwasan na si Elena kahit pa nga alam niyang mahirap iyon, lalo na sa isang bubong lang sila nakatira. Alam ng kanyang nanay na may nangyayaring hindi maganda sa pagitan nila ng dalaga, pero hinayaan na lamang nito ang kanyang pananahimik. Na makapagtapos siya ng pag-aaral, ay pinalad siya makapagtrabaho sa California. Pagkaraan lang ng 6 na buwan, ay naibili na niya ng sariling bahay ang kanyang ina. Pinagtigil na ito sa pagtatrabaho at kumuha ng makakasama sa nabili niyang bahay. Habang nasa California siya, ay hindi ilang beses na gusto niya magtanong kay Casey upang kumustahin si Elena, pero pinigilan niya ang sarili. Pakiramdam nga niya ay sinasadya talaga nitong magbanggitin ang kahit ano tungkol kay Elena. Naisiguro nitong subukin kung makakatiis ba siya. Pero dumating ang sandali na hindi na siya makatiis na minsan makausap si Casey sa telepono. Casey. Yes? House? Hindi na maituloy ang nais niyang sabihin. Tiyak na kasing katakot-takot na kantsaw ang aabutin niya rito. House who? Or what? House Elena. Malakas lang na bulong na kanyang tanong rito. Isang nakabibinging halakhak ang sinagot ito sa kanya. Hindi niya ito maawat-awat kahit ano ang pigil niya. I'm going to put the phone down kapag di ka pa tumigil sa kakatawa. Inis siyang sabi. You're not going to do that. Anito, sabay tawa ulit. And why is that? Because you've been eager to ask how Elena is since you stepped down in California. Okay, I'm through. Now, I can tell you about her. She got married right after you left and she's 2 months on the family way now. Sunod-sunod niyang sabi. What? Nalalaki ang mga mata niyang bulalas. You know, I'm joking, Brent. Of course, I didn't. Damn it. You almost gave me a heart attack. OA mo. Alam ko namang wala kang sakit sa puso, no? Forget I asked. Oops, I won't allow you. Anyway, she's fine. She took up fine arts. She's getting prettier and prettier every day. She has a lot of suitors. By the way, do you want me to tell her you love her and you miss her like crazy? O nanudyo pa nito? Puro kabiro. Pero ang totoo, nakadama siya ng paninibuko sa kaalaman. Maraming manliligaw si Elena. Sigurado siyang nanggaling ang lahat ng iyon sa Buena Familia. Huwag kang mag-alaala, bayaw. Hinihintay ko lang naman talaga na ikaw ang magtanong eh. The truth is, nakaredy na ang lahat ng pictures ni Elena na ibibigay ko sa'yo. At ako ang bahala magsabi sa'yo kung ano mga nangyayari sa kanya. Would that be enough para sa future brother-in-law ko? Puro ka talaga biro. Isang simpleng tanong. Napakarami mo nang nasabi. Asus, o hindi ko pa alam. Panunod yung ulit nito. Alam ko hindi na mangyayari yung iniisip mo. Hindi ako magugustuhan ng kapatid mo. By the way, okay na ba kayo ni Joey? Tukoy niya sa lalaking tinatangi nito. Nakilala umano nito iyon sa isang party. Narinig niya ang pagbuntuhin nga ni Casey. What's wrong? Kay Elena naman siya interesado eh.
Malungkot niyang sabi. What? Akala ko ba? Ikaw ang nakakilala. May kaba sa dibdib na kanyang tanong dito. Yeah, but when she saw Elena, nang minsan siyang dumalaw, ay panay na ang tanong niya tungkol sa kapatid ko. Joey likes her. I know. Nagpapalakad pa nga sa akin eh. Nagtimang kanya mga bagang. Sakay na ng eroplano si Brent. Nauna na ang kaibigan niya si Greg na umuwi ng Pilipinas. 1 week pa bago ang kasal nito. Kaya uuwi muna siya sa bahay nila bago magtungo sa Cebu. 2 years ago ay umuwi rin siya para umatan sa kasal ni Casey at Joey. Nagulat nga siya na balita iyon ni Casey sa kanya. Ang alam kasi niya ay si Elena, ang nobya ni Joey. Kahit siya ay nasa malayo, ay alam niya ang nagaganap sa Pilipinas. Alam niya ang labis na dinamdam ni Casey nang sagutin ni Elena si Joey. Sinabi pa nito sa kanya, may pakiramdam itong kaya lamang daw sinagot ni Elena si Joey ay para pasakitan ito. Dahil hindi raw lingid kay Elena na may pagtingin si Casey sa binata, nakadama siya ng galit nang malaman iyon. Napagtanto niya, wala pa rin talaga yung pinagbago si Elena. Sinasaktan pa rin ito ang damdamin ni Casey. At ang tumawag nga si Casey para ibalita na katakdaan nitong kasal kay Joey ay buntis na nga raw ito. Naisip niya kung ano kaya nararamdaman ni Elena. Nasaktan kaya ito? Hindi ba talaga nito minahal si Joey tulad ng sinabi ni Casey? Pero nung dumalo siya sa kasal, ay wala naman siyang nararamdamang anumang kakaiba sa pagitan ng mga ikinakasal at ni Elena. It seemed that everything was fine. Hindi niya inaalis ang tingin kay Elena ng araw na iyon. Pilit ang hinahanap ang galit sa mga mata nito. Pero parang masaya naman ito para sa mga ikinakasal na siya pa na yung ikinaduda. Kaya nga, na makarating sa reception, ay pasimple niya itong kinausap at pinalaan na kung ano man ang balak nito hindi maganda sa bagong kasal ay mabuti pa, kalimutan na nito. Sinabi pa niya rito, siya makakalaban nito kapag nagkataon. Pagkatapos niyon ay napansin niya, iniwasan na siya nito sa reception. 5 araw lang ang nakuha niyang bakasyon noon, kaya pagkatapos ng kasal ay bumalik na rin siya sa California. Hindi na sila masyado nakapag-usapan ni Casey. Basta, ang sinabi lang nito, wala na siya dapat pang alalahanin dahil maayos ang lahat sa pagitan nito at ni Elena na hanggang ngayon naman hindi pa rin niya mapaniwalaan. May pagdududa pa rin siyang nararamdaman. Ano ang naisip ni Elena at gano'n na lang nito tinanggap ang mga nangyari. Ngayon ay magdadalawang taon na ang anak ni Casey at Joey na inaanak naman niya kahit pang hindi siya nakadalo sa pinyag. Wala naman sinasabi sa kanya si Casey na may hindi ginagawang magandang hakbang si Elena laban sa pagsasama nito at Joey. Ipinigit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang likod sa upuan. Iyon ang pinakamatagal niyang bakasyon. 2 buwan iyon. Ngayon ay kinakabahan na naman siya tulad ng mga nakaraan niyang pag-uwi. And that was because he was going to see Elena again. Sa kabila ng kaba, ay nakakaramdam din siya ng kasiyahan na muling makita ang dalaga. Ngunit kailanman, hindi niya papakita iyon kay Elena. Elena, congratulations! Bati sa kanya ng assistant niyang si Kate na naging malapit na rin sa kanya. Alam na niya kung ano ang tinutukoy nito. Na-feature kasi sa Time magazine ang litratong siya mismo ang kumuha. She was a photographer by profession. Pinagsabihan niya ang kursong fine arts at photography. Dumayo pa siya sa Singapore para madagdagan ang kanyang kaalaman doon. 6 months din ang nilagi niya roon. Isa sa mga mentors niya at instructor, si Mr. C, ang nag-udyok sa kanya na magpasa sa contest na inilunsad ng Time magazine Singapore edition. The theme was about innocence in the eyes of the children. Larawan ng mga bata naliligo sa ulan ang kanyang ipinasa. She won the first prize. At hindi pa niya iyon malalaman kung hindi tinabog sa kanya ni Mr. C.
Mula na mailabas ang issue na magazine na iyon, ay hindi na napahinga pa ang cellphone niya sa kakatawag ng kanyang mga kaibigan. Kagabi ay nagbigay pa nga ang kanyang mga magulang kasama ang pamilya ni Casey ng isang special dinner para doon i-celebrate ang kanyang pagkapanalo sa contest na iyon. Thanks, Kate. Nakangiti niya pa sa salamat dito. Hay nako, pati nga si Mrs. Llamas ay tumawag kanina para batiin ka. Natatandaan niya kasi yung picture sa time ay siya rin picture na naka-frame dito sa studio. Banggit nito sa isa sa mga kliyente nila. Madalas na siyang kumukuha ng mga larawan ng pamilya nito taon-taon. Personal choice yan ng mga ito. Kahit pa marami naman siya magagaling ng photographers na nagtatrabaho sa kanya. Malaki na ang inaangat ng tinayo niyang studio, considering ng 3 taon pa lamang iyon. Utang niya sa kanyang daddy ang kapital sa pagkapatayo niyon. Matapos lamang ang 1.5 taon, ay naibalik na niya rito ang puhunang hiniram niya kahit pa nga ayaw nitong tanggapin. Sikat ka na talaga, Day. Hindi lang mga sikat na artista ang nakukuhanan mo. Ngayon naman, pasok sa Time Magazine ang kuha mong yan. Alito, sabay turo sa malaking larawan na siya rin ay pinasa sa contest na nakadisplay sa receiving area ng kanyang studio. Nakalimutan ko na nga yung contest na yun eh. Actually, 2 weeks ko pang nalaman. Ngayon nga lang lumabas yung issue. At wala ka man lang binabanggit. Nalalaki ang mga mata nitong turan. Nagibit lamang siya ng mga balikat. Ay, at saka nga pala, tumawag kanina si Casey. Ipinapalaala yung birthday ng anak niya. Anito, na sumunod sa kanyang papasok sa sarili niyang opisina. Talagang si Casey, oo. Natatawa niyang sabi, kahapon lang ay paniampalaala niya, tapos ngayon tumawag pa. Parang sobrang excited eh. Huwag na huwag ka raw mawawala. Of course, I'll be there. Birthday yata ng pamangkin ko yun. Tapos inaanak ko pa. Talaga ba hindi ka makakasama, Kate? Gusto ko nga rin sana, kaya lang, alam mo naman ngayon darating ang tita ko galing Cebu. Ako susundo sana sa airport. Okay. Elena, thank you nga pala ulit. At pumayag ka maging official photographer sa kasalang pinsan ko, ha? Ang laki pa na ibinigay mong discount. Sus, ito naman, parang iba. It's my pleasure na ako ang kukuha ng mga pictures sa kasal niya. Okay? Tuwang-tuwa rin si Marcus dahil makakauwi siya sa Cebu. Tukoy niya sa kasama nila sa studio na siya naman kukuha ng video ng kasal. Ang nanay ko kasi, ibinida na nagtatrabaho ako sa isang sikat na studio at bigate ng boss ko. Kaya ayun, siya na nagpresenta ng studio natin. Kinakabahan nga si Trina na baka malaki raw ang service fee natin. Yung nanay ko naman, ipinapakalanda ka ng malaking discount kasi dito nga raw ako nagtatrabaho. Nahihiyang pahayag nito. Kaya naman na si Nanay Remy. Regalo ko na rin sa pinsan mo at sa kanya mapapangasawa. Kahit siya ay malapit na malapit din sa nanay nito. Naalaala niya kasi si Naigwada sa katauhan ng matanda. Sa ngayon, ay hindi na niya madalas makita si Naigwada mula na lumipat ito sa bahay na binili ni Brent para dito. Nakikita lamang niya ito kapag may okasyon sa bahay nila o kaya ay sa bahay ni Casey. Madalas siyang ngayain ni Naigwada na bumisita sa bahay nito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapaunlakan ito para kasi hindi niya kayang tumapak sa bahay ng taong labis niyang hinamak at sinaktan noon. Hindi pa siya handa kahit pa nga sabihin. Hindi naman niya makikita roon si Brent